Okay, may nausapin ngayon ng impeachment kung legal ba itong palulusutan o papatayin na kumbaga hindi na may tutuloy. Kumakalat yan sa mga YouTube channels, sa mga political analysts, no? Sa ganitong klaseng usapin. Ngayon, medyo nagugulo ng mga tao. Una nagkaroon ng problema dyan kasi, yung forthwith na tinatawag. No, na immediately without delay, yun ang ibig sabihin na. Kahit i-google nyo, i-search nyo sa mismo, kahit sa dictionary na aklat, forthwith, proceed without delay. So, dito napati ko si Senate President Chis Escudero at marami nagsabi, no, siguro iniisip na ang iniisip siguro ni Chis, iniisip ng mga karami no, na baka hinihintay niyang makapasok sa Magic 12 yung talagang patas na tinatawag na iba ng mga tunay na posisyon na senatorial balls. Ngayon, June 2 dapat nagsisimula na dapat itong impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ang nangyari naman ay July 6 sana. Naging June 11 nata, mga ganon ang gusto mangyari. Ngayon, kina-question nito, kung hindi nagkakamali, kina-question nito ni Senator Pimentel kung talaga magsisimula na ba o kailan ba. Hindi natin malam kay Senate President Chis Escudero. Ako naman, humahanga ako kay Chis Escudero dahil totoong opposition yan. Pero hindi natin maintindihan kung ano nasa isip niya ngayon. Ano ba yung nangyayari dyan sa Senado. So, eto, may usap-usapan din na baka palitan siya ni Senator Soto na maging Senate President. Pero yan pa lang naman yung mga alingas-ngas pa lang naman o bulong-bulungan o usap-usapan na hindi natin alam kung totoo ba o kailan magkakatotoo o hindi. Sana itong forthwith na to ay na-delay na na-delay. So, kung tutusin, hindi na nonsense na kung sabihin pang forthwith. May delay na eh. Without delay kasi yung forthwith na sinasabi. Sana mag-isip itong si Senate President Chis Escudero, diyan siya masisira sa impeachment trial yan. Lalong-lalo na kung pinatay yan na hindi natin malaman kung anong gagawin nila dyan, kung anong palusot o maneuvering ang gagawin ng iba dyan. Kasi merong pro Duterte senators na papasok dyan. Yan, sila Marcoleta, Bato, Senator Amy Marcos, Senator Bongo. Ngayon, ang nisip na iba, itong si Marcoleta tulad nito, nagsalita itong taong to na bias ang kanyang pahayag dito sa mangyayaring impeachment trial na malita yung ginawa sa House. Ngayon pa lang alam na niya yung kanyang gagawin. Dapat pagkagawin din siya sasalita ng gano'n. Sa korte kasi natin, regular courts, kung meron kang judge na bias, ito yung totoong judge to, mga nag-abuga siya, saka nag-abugado, naging huwes, nahahako ng kaso. Kapag alam ng abogado ng depensa yan, or sa prosecution na magiging bias ng judge na to, pwedeng hilingin nila na mag-inhibit o alisin ang kanya sarili at ilipat tong kasong to sa iba. Kung hindi siya alis, pwedeng makiusap yung prosecution o depensa kung sino maapekto na naniniwalang bias ng hukom na to sa Supreme Court. Pwede silang humiling na kausapin yung judge na yon para mag-inhibit kasi sa paniniwala hindi to magiging patas. So, ito sa ginawa ng Marcoleta, ito kasi hindi malinaw sa impeachment trial kasi kung ito yung mga bias ng iba dyan, pwede bang hilingin ng prosecution panel ng mga kongresista na mag-inhibit itong mga to kasi bias, alam naman natin magiging bias ang gagawin ng mga yan. Pro Duterte, senators. So, hindi natin alam kung over ba yun dyan pagdating dyan sa Senate Impeachment Court.
kapag nagsimula na sila manumpa bilang senator judges. So hindi lang sila mambabatas, hindi lang senador, sila yung magiging senator judges. So kahit hindi yan naging abogado yung iba dyan, magiging judges sila. Sa ganyang proseso lang kasi constitutional mandate nila yan. Ngayon, itong si Senate President Jesus Escudero, hindi natin alam kung talaga bang anong gusto niya mangyari. Dinelay na naman niya. Ngayon, magkakagulo yan kapag talagang lantarang papatay nila yung impeachment na yan. Kasi pinagtatalo nila kung tatawid itong sa 20th Congress, bagong Kongreso. Kasi ganyang kaso, hindi naman kumot iba lang yung mga kongresista nagsampa, ay hindi natin may papasa sa mga susunod na kongresista na magtutuloy. Kasi constitutional mandate yan. Parang balik tayo sa regular courts. Ang judge kapag tumanda o napatay o namatay habang hawak niya yung kaso, may papalit doon na judge. Sasabi ba, hindi, dismiss na to kasi namatay yung unang umahawak ng kaso. Hindi naman pwedeng ganun, di ba? So, ipagpapatuloy niya yun ng papalit na judge. Yung kaso niya kahit kalagitnaan pa yan o ano man. Nasa rules of court naman ho yan. Pwede siyang mag-convict or mag-acquit kapag siya may hawak ng kaso. Kapag namatay o retired na yung judge na umahawak na yung unang umahawak na. Ngayon ito sa Senate, itong mga senator judges, itong magiging senatorial courts na to, maging korte ng impeachment court, itong Senado, kahit iba na yung mga nakupong bagong congressist, bagong mga senator dyan, mga senador, ay dapat ipagpatuloy yan, hindi komot nag-iba na yung mga senador, hindi na matutuloy, hindi dapat ganyan. Kasi ito lang yung remedy ng taong bayan through the House. Ibig sabihin, ang taong bayan, hinalal sila para sila yung maging boses ng taong bayan sa Kongreso at sa Senado. So meron silang constitutional mandate na sana ito pa rin na.